Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Kami ngayon ay papunta sa bundok na naman. Dahil merong site na maganda, ito daw ay pinuntahan ng isang Hapon mismo na nag-try na mag-recover. Pero iniwan daw ng Hapon, hindi nakapaghintay na matapos yung paghukay. Kaya sabi ng may-ari ng lupa ay baka nandyan lang kasi hindi raw nakuha ng Hapon. Umalis ang Hapon. Iniwan yung mga naghukay. Walang wala daw dala na ginto ang Hapon. Kaya kahit sino na lang ang naghukay sa lugar na to eh. Pero ang maganda dito ay meron siyang mga signs na nakaukit sa mga bato, mga marka. Kaya legit siya na treasure site. Ang problema lang nito ay baka binalikan niya ng Hapon na hindi nakita ng mga tao diyan. At baka nakuha. Pero ang sabi ng may-ari ay hindi naman daw naghukay ang Hapon eh. Isa lang yung hukay na pinahukay niya. At yung mga naghukay mismo ang nagsabi na wala silang nakuha. Alright, so shout out sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon. At sa ating mga ka-TH na nasa Middle East, ay sana ligtas kayo palagi dyan. Balita natin ay mukhang susurinder na ang Iran sa Amerika. Kaya ilang araw na lang ay balik na sa dating presyo ang ating langis. Okay, so napakainit ng araw na ito. Sobrang init siya. At paakyat tong bundok paakyat ito. Kaya hinihingal kami dyan. Sobrang init. Alas 9 yata sa umaga to. Alas 9 sa umaga. Ito, malapit na sa tuktok to. And then pagdating sa tuktok ay bababa naman kami. Actually, splice na tong video, pinutol-putol na to. Nasa almost isang oras yung pag-ano namin diyan, pag-akyat, pagbaba. Pero pinagputol-putol natin, so nagiging 13 minutes lang ang video. Mga ka-TH. So malapit na kami dito. Ito pababa na ng bundok. Ito kapag ganitong mga klaseng lugar na nasa itaas ng bundok at malayo sa mga kabihasnan, mga ka-TH, ito yung malaking porsyento na meron talagang ibinaon. Katulad nito, tuktok pa ito ng bundok. Hindi pa kami bumaba. So liblib talaga siya na lugar, tagong bundok eh. Kasi isang bundok, andin bababa ng isang bundok. So nakatago siya, mahirap talaga siya hanapin. Pero itong mga Hapon na bumabalik, no, magtataka tayo kahit anong liblib ng lugar ay matagpuan nila eh. Wala pang GPS noon sa mapa nila, wala pang GPS yan. Pangalan lang ng lugar, mga marker, yun lang yung sinusundan nila eh. Saka yung direksyon na naka-indicate sa mapa. So ito na yung pababa na to. Nandun sa baba eh. Baba sa kabila ng bundok na nasa baba ang item. Yung kakaiba rin na pagbaon, no? Napakahirap talaga hanapin yan dahil parang natago siya sa pinakababa eh. So mamaya makita natin to. Ang bato daw na yan ay may marka na check. Yung parang Nike. Mayroong check.
Ngayon ang problema sa sign na yun ay sinira daw nila yung sign para walang makakita. Ngayon ang problema niyang check na yan, dalawa kasing klaseng check. Isa yung straight na klaseng check, isa rin yung naka-curve na check. So mamaya atin yan bigyan ng ilustrasyon ang tungkol sa dalawang klaseng check na magkaibang kahulugan, mga ka-TH. So ito kasama ko pa rin ang pendulum. Kami lang dalawa ngayon tsaka yung may-ari ng lupa tsaka Surigao San Junior. Meron akong na dito na nag-remap kami dito at na-discover namin na meron pa palang isang detection na hindi pa nahukay ng mga nag-treasure hunt. Marami na kasing naghukay diyan, baka sakali. Katulad nito, dalawang grupo nang naghukay diyan. Ito yung may check na bato. Hindi na makita yung check kasi sinira nga nila eh. So, under the bato, itong malaking bato, under sa bato na to, hinukay nila yan dahil check eh. Ang check daw ay nakaturo pababa. Kaya yun ang sinundan nila. Mga ka-TH. So, talaga namang treasure under ang check eh. Kapag nakaturo pababa. Pero pinagtaka nila, meron daw silang nakuhang 3 malapad na bato. Under sa malaking bato na yan. Ayan o, ayan yung hukay nila. Papuntang ilalim yan ng bato. Meron silang nakuhang 3 malapad na bato na parang lapida. Pero wala daw detection. Ito ang problema ngayon. Hindi na mapasok ang loob ng bato kasi yung lupa bumagsak na. Tsaka basa na siya. So mahirapan tayo mag-detect sa ilalim ng bato dahil maputik, mabasa, basang-basa. So ang ibabaw na lamang nitong bato na to, itong malaki, ang ating i-detect, baka sakali nandyan sa ibabaw kasi hinukay na nila yung ilalim ng bato at wala silang nakuha. Okay, so tingnan natin itong ibabaw. Merong square sign. Square marker, malaki. So yan ay talaga, treasure on the spot, under siya eh. Pero pinagtaka nila, wala talaga sa under. At nang i-detect daw nila, wala nang detection ng under. Ayan, so ang naman, kapag mga precious stones, mahirap naman mag-detect yung precious stones kung walang kasamang mga precious metals. Kung puro lang diamond, mahirap talaga i-detect yan. So ako kahit para sa akin, tama naman yung ginawa nila na under the big rock na merong markang check. Ang problema nga lang kung ano ba talagang itsura na check yun. Curve na check ba o straight. So sa unahan may malaking bato na parang Snoopy. Yung mataw nakatingin dito. Ayan. So dalawang mata yun na malaki eh. Na anuhan lang ng na natakpan ng mga saging, ng punong saging yung malaking mata. So dalawang mata yon. Ito na ba ito? Ilayo mo gagana. Pagbidya na mo. So sa pagbidya na mo dire. yung mata na sign, maliit yung isa malaki. So yung malaki na mata ang sundan. Tilsil gana ang check doon. Oh. Dito sa Ito yung mga napakagandang mga klaseng lugar eh. Winter. Mga kababayan. Dito
Kapag ganitong mga legit talaga na marker, meron talaga yan. Ngayon ang problema kung bumalik yung hapon na nakuha niya, hindi natin alam kung baka tinakpan lang ng bato, hindi na hinuhukay. Yun kasi yung binabalikan ng mga hapon na klaseng pagkabaon, yung mga mababaw lang. Sa kanilang mapa, nakalagay kasi doon kung saan yung giveaway. So yun yung kinukuha lang nila ng mga hapon. Yung malalaking deposit na bunker, hindi na. Iiwan na nila yon kasi alam nila na mahirap din kunin. At bistado ka kasi gagamit ka ng mga heavy equipment. So mas maganda na yung giveaway lang, 2 bareta, 4 na bareta, yun lang naman yun. Pero ano na yun, paldo-paldo na yung 2 bareta. So ito para wala nang iisipin pa, dinidetect ko yung ibabaw ng bato. Malaking bato kasi ito na may marka na check. Sa ibabaw mayroong square na hole. So ito, 2 feet ang detection nitong nitong Ganito ang taas. Minelab National Geographic tong akin kasi ito yung special edition. Ganito nung lahong. Kung mo ulong. Yung lumabas kasi ngayon na hindi natin alam kung Minelab Bata pa ito sa asawa. Australia pa ba yun na Minelab, baka Gusto man dyan siya. China na Minelab, no, yung mga Patay man ni dyan uyab sa asawa. binibenta ngayon. Kasi mura na ito, bili ko nito 22,000 sa Amazon sa US. Yung mga binibenta ano na lang 11,000, 12,000. Sabi ng kaibigan ko na nakabili ay isang ruler lang daw yung detection ng nabibili nila ng mga Minelab. Kung ganun na isang ruler lang, 12 inches, yan ay made in China, hindi yan made in Australia. Australia kasi ang Minelab. Ang Minelab ko na yung puti, Australia yun, 2 feet ang detection niya. So halos 1 meter. Kaya kung may mga nakasuksok dyan na ginto, talagang tatamaan yun. Ngayon, para wala nang duda, gagamitan ko rin ng deep penetrating ng Nokta Macro. Tingnan natin kung merong precious. Kapag mag-register na may precious, di trabahuin natin to. Pero kung wala, dahil mayroon pang mga sign sa unahan ng mga bato, Liko lagi ang luwag nga tulaw. may mga bato na magaganda ang marka, yun na yung ating i-remap. Itong buong area, i-remap natin to mamaya, Lingin. mga kababayan. Meron talaga dito kapag ganito. Ayan, so wala. Minerals lang yung na-detect Ganon din sa yung Minelab na maliit. Wala rin. Kaya wala dito. Palagay ko yung check ay straight yun, hindi yun curve. So nagtuturo siya ng malayo. So ito na, meron akong ginawang ilustrasyon. Atin mo na to panoorin, mga katiyats. So merong 2 klaseng check na symbol at 2 rin ang kahulugan ng check na symbol. Well, unahin natin kung ano yung nakita nila na klaseng check kasi hindi nila sinabi kung ganito ba na pagka naka-curve ang check, nakaganyan. 2 kasi yan, yung isang check ay nakaganyan. Yung isang check naman ay straight, nakaganon. So ito, ibang kahulugan. Ito ay direktang treasure under sa bato. So kapag naka-curve na check, nakaganyan, under the bato yan. Ito'y arrow to Ito arrow na nagtuturo yan pababa. So kapag ganito, treasure under, dito yan sa tinuturo niya. Pero kung tingnan siya ay parang check. Itong straight naman na check, ito straight yung ganyang guhit. Ito ay pointer. Pointer siya. So dalawang tingnan mo niyan.
karamihan ay itong mahaba ang pointer niya. Pero minsan ginamit tong ginamit rin itong maiksi. So yan ay reverse arrow, mga kababayan, mga ka-TH. So karamihan yan ay papunta siya dito sa likod. Pero meron din ganyan, lalo na kapag 4 inches lang siya na arrow ang haba. So yan ay papuntang dito. Meron kasi akong nakitang ganyan lang 4 inches na ganyan na klase na arrow na isa lang yung sima niya. Ay nagturo siya ng layo din na 4 meters sa 4 inches. Pero itong mahaba-haba, kapag ganito mahaba, pabaliktad to, papuntang opposite direction. So dalawang klaseng arrow, yun ang hindi natin masigurado kung anong arrow yun, kasi binasag daw nila yung symbol para wala nang makakita. So hindi natin makikita kung yun ay arrow na pababa, itong curve arrow o straight ba na arrow na meron pang tinuturo sa unahan. So ganun pa man ang itong under nitong bato, hinukay na to nila. So wala dyan, wala daw silang nakita, nakuha. So palagay ko yun ay isang straight arrow. So ito yun na arrow, dapat ito ang sundan kung saan niya nagtuturo. Reverse and front, papunta rin dito at papunta sa reverse. Tingnan ko anong meron pa dun, at siguradong nandun yung item. Pero sabi ko kanina, kapag curve na check, ito na check, kapag curve siya na nagaganyan, check curve, well, yan na yung treasure under sa bato. Alright, ako magpaalam na mga ka-TH. Paki-subscribe sa mga bago pa lamang para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking mga event followers ay subscribers, sana ay swertihin kayo sa inyong paghahanap ng ginto sa kabundukan. Ako'y magpaalam na, hanggang sa muli. Paalam.